Meron dito for horseback riding. Ay, nako. Nagulat ako. Akala ko totoo. Ah! Akala ko may nakawala. Tara na, biyahe nagsimula na. Mga pangarap ating abutin pa. With Jel and G, exploring places new. Gala Goals PH, it's me and you. Sa bawat kanto, may kwentong nag-aabang. Ating adventure, walang katapusan. Gala Goals PH, let's reach for the sky. Gala Goals PH, watch us fly. Okay guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Phuoc Jetty Port at ngayong araw pupunta tayo ng Kalibo Ostrich Farm at yung Tigayon Hill sa Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Okay guys, we are proceeding now to Tigayon. And time check, it's 9:20 in the morning. So guys, see you in a while. Okay, we are now approaching the crossing of the main road and diversion road. Kung makikita nyo dito guys sa video natin, teka, tigil natin itong konti. Yung sa kaliwa ko is papunta yan ng Iloilo. Sa kanan naman natin is papunta na yan ng Kalibo proper. At yung patawid dun sa kabila is papunta na yang Katiklan. Okay guys, nandito na tayo sa may papasok ng Kalibo Ostrich Farm. Tsaka may nakasulat din dyan sa taas, mabuhay 1 kilometer to Tigayon Hill. So yung dalawang yan yung pupuntahan natin. Time check muna, it's 9:36 guys. Okay, let's go. Okay guys, kararating lang namin dito sa Kalibo Ostrich Farm. Time check, it's 9:42. Tara, pasok tayo doon sa may entrance. Mga corkages. Meron na sila dito maliit na parang kantin. And eto, sali-saling mga pictures ng mga kanilang bisita. At eto yung different rates nila. Share ko na lang sa inyo. So tara, pasok tayo doon. Yan, laking awono. Alligator gar. May tarpaulin dito regarding crocodiles of the world. So merong West African, Philippine crocodile, African dwarf crocodile, and marami pang iba. Merong ano doon, oh, parrot. Sabi, warning, aggressive crocodile. Yan siya. Hindi gumagalaw pero aggressive daw yan eh. Tara, ikot tayo rito sa kabila. Eto, anong nakasulat? Saltwater crocodile. Crocodylus porosus. So, sabi, merong 66 teeth that get replaced every 2 to 3 years and can go through 3,000 teeth in a lifetime. Saltwater crocs are the largest reptile in the world. They are one of the most intelligent and sophisticated of all reptiles. At dito, merong malaking pusa. Bengal tiger. Ito siya, oh, Panthera tigris tigris. Tiger stripes are unique. They use their ears to communicate. Tiger cubs are born blind, and only a few survive. Tigers love to swim and play in water, and a tiger's pennies do not erect even when aroused. Ano raw? Ano ba yun? Ito na si Simba, yung lion. So, sabi, ayan, African lion, Panthera leo.
At ito pala yung partner niya. Medyo malungkot siya. Kasi nasa kabilang cage siya. Hindi sila nagbabanding. Oh. Baka may LQ silang dalawa. So, meron ditong peacock. Pavo. Cristatus. Pavo rin pala to. Mag-anak kaya sila ng turkey. Ayun, merong ano doon. Merong mga ostrich yun. Mas matangkad pa to sa akin Ayan, teka puntahan muna natin yung peacock. Merong mga ano dito. Monkeys. Yung Celebes crested macaque. Ito sila. Ayun, ano to? May maliit na pusa ba yan? Walang pangalan. Parang pusa, Meow. Anong pangalan niya? Walang nakasulat Saka may malaking ano rito, Iguana ba to? Walang label Teka. Doon. Tingnan muna natin yung peacock. Ito, may marami pa ritong mga long-tailed macaque. Yung typical na nakikita sa gubat dito sa Pilipinas. Yan. Anong ginagawa mo dyan? Ba't hinahawakan mo yan? Ito naman yung mga peacock nila rito. Yan feeding time. Pellets pala yung kinakain nila. Yan. Ito. Uy, baka butin yung kamay mo. Pwede bang pang tinola yan? Joke lang Joke lang yun, huwag kang magalit. Teka, ikot pa tayo rito. Ayan. Yun siya, sumusunod talaga siya. Kala siguro niya bibigyan siya ng pagkain. Parang maaamo rin kasi sila Ito sabi, ostrich, nakalihay na siya. Struthio camillus camillus. Guys, maraming ano rito mga koi. Para silang mga tiaw. Mga aklanon dyan guys, shout out sa inyo. Pamilya naman siguro kayo kung ano yung tiaw. Yung pang ano natin, pang paksiw. Saka sa mga Ilonggo, yung tinatawag nyo salmonete, andito ang lalaki. Mahigit 1 kilo isa. Anong meron dun sa kabila? Ayun, meron pa na. Meron pa rin. Nagulat ako rito. Ano ba yan? Kala ko totoo. Tapos dito, merong nakasulat. Isa na namang agresibong buwaya. Ayan siya. Kala ko natutulog. Yung mata, dilat na dilat. Nakakatakot naman yan. Tara, doon sa kabila. Hi. Eto. Ano to? Bearcat. Arctictis binturong. Don't be alarmed. Civets are shy and will stay out of sight. Hindi sila makapag-out of sight kasi nakakulong sila. They're extremely sensitive to scents and the presence of smell from burning incense may drive them away daw. Matatalino daw sila and threat detected once is always remembered. Yan, malalaki pala to. Tulog na tulog Napuyat siguro tong dalawang to. Eto merong ano to? African spurred tortoise, Centrochalis sulcata. They cry when they are sick. Parang sa tao rin. Sulcatas can live for 100 years. Nako. They are noisy lovers. They are the 3rd largest tortoise. Sulcata tortoises love warm water. Yan. Mahilig pala sila sa, tingnan nyo, kangkong. Tipid to Di gaya dun sa mga buhaya sa kabila. Ayun yung siguro yung ano nila. Tatay nila or mother yan. Napakalaki. Ito maliliit Yung isa parang gulat na gulat Dilat na dilat yung mata. So, parang hindi sila gumagalaw.
Dito sa kabila, merong mga pang tinola tsaka pang litson. Joke lang. Mga native chicken yata to. May halo na pabo or yung turkey at saka yung mga Muscovy ducks. Yan. Yung mga pet na pambahay. Pwede rin pang, alam nyo na, pulutan or ulam. Guys, ito oh. Iguana. Yan oh, ang haba. Siguro mga almost 1 meter yung haba niyan from the head to tail. Dito talaga ako na-amaze eh, guys. Balik tayo rito sa dalawang to. Oh, tignan mo sila. Ayun, lumayo na. Parang na-sense na nila na, wala naman tayong mahihita sa dalawang yan. Ayan, pabalik na sila. Pabalik na sila. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Ang cute. Laki ng paa oh. Ito yung Asian box turtle or Cura amboinensis. Hirap namang basahin. Saka yung iguana. Iguna. So, andito sila. Halo-halo sila eh. Puro naman sila reptile eh. So, magkaka-berks rin yung mga yan. So, ito yung mga iguana. Ayan. Haba pala ng buntot nito. At saka yung mga Ninja Turtles. Si Raphael, si Michelangelo, si Leonardo, tsaka sino yung isa? Kalimutan ko. Ito yung iguana. Oh. Naku. Pang Instagram talaga yung post nyo. Oh. Angas eh. Oh. Mayroon pang isa rito. Pero hindi ko alam kung anong hayop to. Yung label kasi natatakpan ng tarpaulin, no? Guys, kung alam nyo to eh, comment down below naman. Hindi kami familiar kung ano to eh. Para siyang pusa, kaso yung snout niya ay mahaba. Parang aso na medyo pusa. Parang fox. Hindi ko alam kung ano to. May maliliit pa din ditong mga crocodile. Mga bagong panganak siguro to. Yan. Sa Davao, ginakain to eh. Nakatikim kami dito dati eh. Ginagawa nila tong sisig saka ano yung natikman ko yung isa yung parang apritada na kaldereta tsaka sisig. Masarap isisig yan. Eto. Si Clark Kent. Superman. Medyo maliit tong Superman na to. Tingnan mo. Kunan mo nga ako. Ito, saglit na. Oh, parang miniature na Superman to. Medyo kulang sa purga. Joke lang. Kulang sa weights. Ito, anong meron dito? Ayun, maraming mga ano pa rin doon. Crocodile. Mga crocodiles daw, buhaya. Uy, eto, ay may ano dito, damage. Maganda sana, damage yung parang cottage dito. May nakasulat. Basahin nyo guys. Kayo nang bahalang magbasa niyan. May papaya farm din pala rito sa gilid. Yan, bagong tanim. Tsaka yun yung mga crocodile oh. Relax na relax sila. Busog siguro. Tapos dito, may gulayan. May tanim na ampalaya. Sayang rin kasi naman yung space. Diba? Tamna na lang. Tapos ayun sila yung mga buhaya. Wow. Ang lulusog nila. Yun, magalaw oh. Pang sisig quality talaga yung size na yan. Okay.
Sa Davao yun guys. Ewan ko lang kung no-offer dito. Yung crocodiles as one of delicacies or sinasama sa mga culinary specialties nila. Meron silang maliit na pond. Ayan. Preskong-presko yung lugar nila eh. May maraming puno. Ito yung rates sa mga gustong mag-picnic dito. Ayan. Ito yung mga parrot. Oh. Ayan, nag-exercise. Sumasayaw yan. Para pa iba. African gray parrot. Eclectus parrot. Pulat saka dito pala yung mga ahas. Oh. Malalaking sawa. Yan. Sa loob sila ng parang aquarium. Ayan na guys. Katatapos ang naming ikutin tong Kalibo Ostrich Farm at medyo nakakapagod rin. Maraming mga ano rito, mga hayop. Ikot mo yung cam. Ayan. So after nito is, nung oras na ba? It's 10:17 in the morning and pupunta na kami ng sa kabila. Malapit lang rito yung Tigayon Hill. So tara, puntahan natin guys. So guys, nandito na tayo sa Tigayon Hill Museum. So ito na yung paakyat papunta doon sa Tigayon Hill. So dadaan muna kami rito sa loob kasi may registration tsaka may konting payment lang naman. Ito yung merong ano dito, mga exhibits na nahukay dun sa loob ng cave. May mga lithic materials, ayan. From cave 1 and cave 2, ayan. Mga battery relics. Saka yung mga porcelain. Nakuha to sa loob ng mga cave. Dalawa kasi yung cave, merong cave 1, saka cave 2. Yan. Ito, mga picture dito during the archaeological activities. Cave 1 and cave 2. Saka meron ding kasulat ditong reference ng Tigayon Hill. Ito siya. Okay. Ito na yung, may nakasulat pala rito yung mga entrance fees nila regarding sa type ng iyong residence or kung tourist ka or children below 7 years old, may different rates sila. Pero binigyan kami guys ng pamphlet to sa loob. Mababait yung staff nila. So sabi yung papasok raw is 146 steps. Tapos yung pababa is parang may separate na stair naman is 141 ba yun? Yes. So 141 steps daw yung pababa. High school pa ako huling pumunta rito kasi nagkaroon yung school namin ng tree planting activities noon. Nung very long time ago. That was in the 90s. Nag-tree planting kami. So not sure kung nasaan na yung punong yun. Nakalimutan ko na kung saan ko yun na tanim. Baka nga na i-harvest na yun sa tagal ng panahon. That was 36 years ago, guys. 36 ba? 1992 and ngayon is 2026. No, 34 years ago. Tanda ko na, no? Age reveal, parang ganon tong vlog na to. So, ito guys, yung makikita nyo, paakyat. Ilang steps ulit? 46. Parang hindi pa kami nakakasingkwenta eh. Hingal na. Hingal is real talaga. Parang Baguio ah.
Ayan. Malalaki yung mga puno rito. Yan na ba yung tinanim ko dati? Not sure. Nakalimutan ko na nga rin kung anong puno. Parang mahogany yun eh. Parang iisang, parang pare-pareho lang naman yung dinala naming seedlings nun. So, ayan na. Hingal is real. Guys, medyo nasusulyapan na dito yung Aklan River. So, tara. Patuloy na natin to. Yung 146 step journey na to. May 100 na kaya yung nalakad natin? O ano, kaya pa. Pero basic to guys. Inakyat nga namin dati yung grotto doon sa Baguio eh. At saka yung sa Garin Farm. Mas mataas pa rin. Mas mataas pa yun dito guys. Pero parang ang tarik naman nito. Malamig dito sa taas. Maginaw. Guys, ito yung sinasabi kong tulay. Yung pinakamahabang tulay sa buong Panay Island. Connecting the town of Kalibo, which is here in Tigayon. And pagdating mo sa kabila is part na yan ng municipality ng Lezo. So, ikot ko yung camera para makita nyo kung anong meron dito sa summit niya. Ito merong parang chapel doon, oh. At merong maliit na kubo rito. Tara dito muna tayo sa kubo. So, ito yung cottage nila rito. Malaki pala siya, ah. Ayan. So, ito siya. Uupo-upo lang muna tayo dito ng saglit. Then, akyat tayo dun sa yung chapel nila. Kakahingal. Check natin kung anong meron dun sa taas. Parang may stair pa eh. Akyatin talaga natin dun sa pinaka taas para since na nandito na tayo, sulitin na natin to. Ito parang may spiral staircase dito. Akyat tayo. So, ito na yung remaining stairs. Akyatin na natin to guys. Sulitin na natin to. Ay, ito. Spiral staircase siya guys. Bakal. Parang view deck to. By the way guys, parang ginagawa lang kasing pilgrimage site to pag during Holy Week. Maraming tao talaga dito pag panahon ng Kwaresma. Aray ko. Wala palang ano rito. Wala palang lilim. Magmumukha na naman tayong Nara dito. Dito sa taas, makikita nyo yung lawak ng Aklan River. Medyo natatakpan nga lang ng puno. Saka yun. Mga bundok naman sa kabila. Siguro part na yan ng bandang Libakaw, Madalag. Diyan. It's 10:55 at sabi nga mas maikli yung pababa which is 141 steps. May mga ano pala rito, kung mapapansin nyo, may mga station. Sabi ko nga kanina, ginagawa itong parang pilgrimage tuwing mahal na araw.
Marami pa mga station dun, no? Dito sila nagsi-Station of the Cross. Ito yung cave. Diyan nahukay yung mga artifacts na naka-display doon kanina sa museum nila. So, madilim eh. Wala tayong equipment para pumasok dyan. Wala rin tayong makitang video pag ganun. Wala tayong field light. Yun. More stations hanggang baba. So, ito na. Guys, dito pala yung cave 2. Hanggang dito lang tayo sa may bukana niya. Tsaka madilim eh. Wala tayong equipment para makapag-film dyan sa loob. So, ito na yung labasan. So, ito na guys. Nakababa na kami from the hill. At pabalik na tayo doon sa Tigayon Hill Museum where we park our motorcycle. Okay guys, and this is again another episode of our Another Day, Another Gala with Jel and G. And again, natapos na natin yung pag-ikot natin kanina doon sa Kalibo Ostrich Farm at dito sa Tigayon Hill. We will see you again in our next gala. See you guys!